We have to understand that it is okay to cry. Amen? Why is it okay to cry? Because there are two reasons why we cry. We cry when God answers our prayers. And we cry because we are healing. Tandaan niyo po yan. Bakit ka umiiyak? Una, kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Sino yung mga umiyak ngayong mga previous week? Yung mga pumasa sa board exam. Di po ba? Umiyak hindi dahil malungkot sila. Umiyak kasi sulit yung pagod nila. May bunga yung sakripisyo nila. Nagdidiwang sila, nagsasaya. Pag nag-graduate yung anak mo, di naman ikaw yung nag-graduate. Bakit ikaw yung umiiyak? Kasi parte ka nung tagumpay niya. Ikaw yung nagpagod, ikaw yung kumita, pero hindi ka nakinabang doon sa pera mo, binigay mo sa kanya. Alam mo, hindi na sayang yung iyong pagtatrabaho. Yung mga kinakasal ko, palagi umiiyak. Pero sinasabihan ko nga sila, yung mga kinakasal, huwag kayong iiyak sa araw ng kasal nyo. Malas yan. Tignan nyo yung mga artista na umiyak doon sa kasal nila, nagkahiwalay. Hindi po ba? But we understand that emotion. That when God grants our prayers, those tears are really strong emotions of joy, of happiness. Ang tawag natin, tears of joy. But secondly, we should allow ourselves to cry because crying is healing. Remember that. Ang pag-iyak ay paghilom. Kung nga ang ulap, pag mabigat na, bumabagsak ang tubig, ang ulan. Di po ba? Pag masyado ng mabigat ang iniisip mo, pag masyado ng mabigat ang nasa puso't damdamin mo, release it. Let go of it. Your crying, your tears are really a signal for you that you're ready to move on. Paano mo alam na handa ka na iwan yon? Yung iyong mga luha. Di po ba? Your crying is cleansing your soul. Kaya nga pagkatapos nating umiyak, di ba, parang gumagaan yung ating kalooban. Parang naiibsan tayo, nagiginhawahan tayo sa ating masamang nararamdaman. Kailan po nagiging masama ang pag-iyak? Sa tingin ko po, 2 pagkakataon lang. Una, pag iniiyakan mo yung walang kakwenta-kwentang bagay. Iniiyakan mo yung halaman. Pero maiintindihan natin bakit iniiyakan yung halaman? Yang mahal na binili. Plantita pala.